Ano sa agit ta, kaon sa Ginoo, apan rest assured kay nasayod ta kita mga Kristohano nga kung mamatay ta, nasayod ta nga adto na tay kaluwasan o kauban nato atong Ginoong Jesucristo dito sa iyang paraiso. Amen. Napapatong mga itong Ginoo, dito ta. Let's worship God, sa katahan, kay siya ang dalan, tauran o ang kaluwasan. Siya ang yun. Samayan. Ikaw ang mudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos na adunay gugmang hilpin. Kanimo lamang kami musampin. Ikaw ra Ginoo ang pagmana. Sa bisan unsa labaw ka sa tanan. Sa bisan unsa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagmugna niining langit ug yuta. Ang bantugan Ginoo ikaw ra. Ginoo ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon kundi ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Halika mga igsoon. Kasi ang angayan Ginoo. Ang angayan Ginoo, ikaw ra. Ang mudawat sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos na adunay gugmang hindi. Kanimo lamang kami mosampi. Ikaw ra Ginoo ang gamhana. Sa bisan unsa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagmugna niining langit ug yuta. Ang bantugan Ginoo ikaw ra. Ginoo ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon kundi ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon kundi ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Ganda pag-awit sa tuwing na Diyos. Sa presensya mo may kalinaw ako. Yes. Sa presensya mo
Sa presensya mo may kaayuhan ko. Kinabuhi ko ihalad kanimo. O Ginoo, daygon ko ikaw, O Ginoo. Simbahon ko ikaw, O Alagara. Sa kinabuhi ko. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Sa presensya mo may kaayuhan ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Kinabuhi ko ihalad kanimo. O Ginoo, daygon ko ikaw, O Ginoo. Simbahon ko ikaw, O Alagara. Sa kinabuhi ko. Sa kinabuhi ko. Sa kinabuhi ko. Sa kinabuhi ko. Pagpapakang tumbay na Diyos. Yes, Lord God, hanggang kami may kinabuhi, Lord God. Simbahon ka na o alagaran sa tibok na mong kinabuhi, Lord. Tungkol kay ikaw ang angayan ni Iligtaran. Kami nagatapo, tungkol ni sa dakong gasa ngayong gihatag diri ka na mo ang kaluwasan o man. Ngayong gihatag diri ka na mo. Salamat, Lord, for this privilege na kami nagatapong mag-aawit, mag-asimba sa inyong buhay na lang. Salamat, Lord, busa angan ka ng daigong pasilamatan sa tibok namin kinabuhi sa ngalan ni Jesus ang putong maluwas. Amen. Amen. Ito sa may gabi sa tanan paigsoon. Napay bakanting liguranan diri ka. Katungtos Luyo dara, napay bakanting diri. Sige, salamat sa Ginoo sa privilege nga iyang gihatag sa pag-paambit sa iyang mga pulong. So, una og labaw sa tanan. Kanang gusto na ko na masayran yung tanan na ang mga pulong nga itong pag-aisputan ko para ni sa matausan na itong kakinabuhi. Dili ni para ni Ate Los kay obviously klaro na to, nakita na to na wala na siyang kinabuhi. So, para ni nato para ni sa matausan na to kakinabuhi mo na atong pamation, pamalandungan kung unsa ni ay ang kamatayon, unsa ang saad sa Ginoo, bisan pa man diha sa kamatayon. So ang kamatayon, kung may tabo ni sa usa ka panimalay, magatag gini dako kayo nga samad sa atong kasing-kasing. And then naa siya yung process of healing, maybe for many years. And then bisan og maayo na siya, murag gyapon siya samad nga magbilin og buhat. So kay nahitabo man at the same time dili ta exempted sa matag-usa nato ka pamilya. It is not a good idea nga magunahuna ta nga siya ray namatay. Kay musugot ta og sa kadili one way or another karon og sa sumaabot ng mga adlaw kita na po ang ingana ang turma ni Dios. So apil na siya sa
reality sa kinabuhi. So, before na magsugod, mag-pray muna ta. Father God, thank you Lord sa kagabihon din ang gihatag. Salamat sa imong kaayo o Diyos. Dako kayo nga pribilehiyo Ginoo ngayon gitugot aron kami makapaambit sa inyong mga pulong. Tuguti Ginoo, abrihi ang among mga dalunggan, ang among mga kasing-kasing Ginoo. Kuhaa ang mga babag Lord nga gamiton sa yawa nga aron dili kami makapaminaw o Diyos. Hinaut Lord nga tagai kami guna-una nga makasabot kami unsa di ay kamubuang kinabuhi Lord. Ug unsa day ka importante ang pagbaton sa among Ginoong Kristo diri sa among kinabuhi. Ginoo, sa among pagpadayon hinaut nga ikaw mapasidunggan, may maya ka sa among kinabuhi. So I pray in Jesus' name. Amen. So, nakoy pangutana. Kinsa man ninyo kung hatagan og kwarta about 5 million karong gabi, kinsa ninyo ang gustong mudawat? For example ra, kinsa ninyo ang gustong mudawat? Kani maka 5 million. So sa gabi, di na ka maghago. Di ba le? Trabaho pa ka, dili na. Kung nakay paliton, ugma na. Nakay project na gusto ninyo, kinsa man ninyo ba? Di ba, mudawat ka, 5 million god. Start tagaan ka. Pero, karong gabi, ilagay ka 5 million. Kung masabong ka, hindi na ka makamati. Diba? Hindi kayo paminawon. Anak kayo 5 million. Pero anong dili maka-months up kung pag-ingon na naugma, dili ka kamata? Ano man? Precious kayo ang kinabuhi. Grabe kayo ka precious ang kinabuhi. Gani, ang atong kinabuhi mo ni hinungdan nga nung ang atong Ginoong Kristo ginaog siya gikan sa langit diri sa lupa. Nag-anto siya dito sa cross. Bayran niya ang atong tanan natong kalapasan para lang ma-redeem ka niya. Precious kaayo. So, pangutana, anong mamatay ng tao? Anong adun naman gayon kamatayon? So, kung mungutana tao when it comes sa kamatayon, mubalik kita sa uyukan, pinakasinugdanan sa tibuok ng mga panghitabo sa kinabuhi. Di ba? Mubalik kita sa unsang hitabuang nganong magbaton ang tao o kamatayon. In the book of Romans 3:23, niyon si Paul, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Dingi ang imong tapad maigsoon, kana imong tapad nakasala na siya. Tanan umingong tanatanan, way usa nga gisaylohan nato ako, siya, sila, tanan ta. As long as ikaw, tao, ano man, si Adan, nakasala, the reason why, kita usag, nakaangkon, nakabaton, o kasipanan sa itong kinabuhi. So, niingon siya, sa Roma 5:12, miabot sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ang tawag isutan niya si Adan. O ang sala nagdalag kamatayon. So niabot ang sala sa kalibutan tungod ni Adan. So ang sala mura siya og virus. Matod pas ni Doktora Libres Rosaroso niya sa pagkaymugso daw nato ning kalibutan na ikalawhaan at tandaan sa sulingan. Inuod. Wag magitaw maway problema. Pero ang pinaka-tinuod sa tanan mga igsuon, ikaluhaan at kamatayon. Ano man, nakasala na mo tadaan. Nakapamana ta o kasaypanan gikan sa una natong ginikanan. Muna bitaw nga bisang bata din mo tuluan sa pagpangaway. Kinaiyag nila niya nga mga away. Kaya ano man, nabatasan niya, nipilit sa iyang kinabuhi ang sala. Sumpay yun sa busa, mikailap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala ang tanang tao. So mikailap, usa nato nagbaton ka og lawas na malulutol. Buidad na kita 20, magsugod na tagpanghaplas. Diba, nag-ibati sa una. Gusto niya, bitaw ni Brad Junard, last time natrabaho ni ako sa Ingla. Sa una, Brad, mga 21 o 22 pa ko, sugot ko nga magtrabaho ko construction na
ako ay marsa o kanang inayag mga kuan nga way magkuog. Sugot ko kaya na bunuton. Pero karon bisan pagtabangan ko arsa mo lisod mo ko. Ano man, magkatiguang naman ta, di man ta magpapilin. Di ba, makadunot ang atong physical nga bahin. Sa Book of Hebrews 9:27, ang tanan, kinahanglan nga mamatay sa makausa. Tanan. Tapos niya na hukman siya sa Diyos. Okay ra ang tao. Doon, mamatay ang tao, then, okay ra. Wala na. Pero ang pinaka-worst na bahin sa kamatayan may soon is that hukman ang tanan sa Diyos. Pinasikat sa imong kinabuhi. O ginumdumi nga ang imong kinabuhi ron, resulta na sa unsa mata nga sa pagtuo nga imong nabatunan. Kung wa ka mo tuong na hukom, then ang imong kinabuhi, wala. Ganapat siya ta. Huwag ka kabantay sa mga tao nga kanang kasi sa tao ba nga murag way kahadlok sa Ginoo. Wa sila maguna-una nga naay paghukom moabot sa panahon. Sayo na nila ang mga buhat nga kanang paglapat sa kalibutan. Kahit muraslad ng wild nga tao nga kahilayan, bisyo, ano man wa sila idea na naay hukom moabot sa umabot panahon. Di ka matay nila. Diba? Wa sila mag-amping sa ilang kinabuhi tungod kay maybe wa niabot sila muna-una kanay hukom or di-take for granted na nila ang hukom nga gitagana sa Diyos sa ilang kinabuhi. Inumduman na to nga matapusan na to hukman sa Ginoo sa tanan natong gihimo nini pagbuya. Sa Ecclesiastes 3:1-2, ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang ini. Diba? Naay gitakda ang Dios alang sa tanang panahon sa imong kinabuhi. Naay panahon nga eskwela ka, proseso, paabot sa panahon, i-graduate na trabaho, naay meaning naay season sa matapusan nato kinabuhi na ay giandam ang Diyos na panahon sa kagukanan, panahon nga malipay ka, panahon nga lubati ka kahadlok, na ay season. And this time, nata sa panahon nga physically, ibati ka o kaguoy, labi na sa pamilya Olivar, na ilang mama, nasawa ni mong itol, nabibiyak na. So, as a human being, isip tawhanon na ito na inahiya, magkukulisaban. Spiritually, we're happy nga naman. Atilos is with God now. Di ba? Namaunay, pinakagipaabot na ito. Kaya naman ganit, kalimutan na, dagang kita gulanan. Problema. Isa din sa verse 2, may panahon sa pagkatao o panahon sa pagkatao. So meaning, kung nakaw ka ng kinabuhi, nag-exist ka, nakadungog ka, nakabati ka, ayaw na nagdili ka mamatay. Kaya kung maguna-una ka na, hindi ka doon masutong sa Ginoo. Diba, sayo na kayo, sa kung sa itong inuol na mga buta nga dili makamungkot sa Ginoo. Yung sa iyo inuol. Inumdumi. Maybe karon buhi ka. Pero kinsa man ato ugma, makasiguro nga ginawa pa. Uy, usa na to, makasiguro nga ugma buhi pa siya. May panahon sa pagkatao o panahon sa pagkamatay. Masubotan sa madili, kita na po sunod ang ani ang may taguanan. Mo na ang atong, mo na ang realidad ni kinabuya. Mo panaw mo ginang tao. Job 14:5-10. Ang gitas-on sa kinabuhi sa tao daan ang ginakid. Nana sa pulong sa Ginoo. It is the Lord
nga nagsultida na ang gitason sa kinabuhi sa tao daghan ang ilapit. Kay mao ka sa daghang mga verses sa Bible, ang kinabuhi ko sa kung adanaw. Man daw sa kadanaw. David Metosela na in the Old Testament, taas mo tayo yung kinabuhi na 969, gabihan naman ko. Sa kadanaw, gabihan ko sa dinaw. So kung matao pa tao, hataglan pa ta sa Ginoo, gasya lang sa Ginoo, kung maabot pa tag 80, 90, gamay na lang. Di ba? Gamay na lang. Muna nga, pamlandungi una, unsa ka-importante ang pagbaton o kahadlok sa Ginoo. Ano man, gamay na. Gitat na muna ang gitas o niini o Diyos. Ang Ginoo nagutanan sa imong ginabuhi. Pero ang kapait niini, iwa ka masayod kung ganos ka. Okay mga pa, di pa kumatay siguro kay basko pa kong lawas. No. Ang maayong lawas ba, makagarantiya ba nga dili pa ka mamatay? Dili. Kay daghang mga pakanon pa, na nauna pa silang apuhan na naghigda na. Di ba? Nakailundong ko sa una, nasakit ang silingan. Niadto iyang classmate. Naghila pa. Sakit dito doon. Sakit pa kayo. Dahil ko ang kuno. Sakit. Naawin mo. Hindi na sa mapuli. Iyang classmate. Pagkagandwa ka lang, na-slide siya. Siya pa yung una. Kasi may makatag na. Kasi siya pa yung una. Kaysa nag-uul. Kasi yung classmate niya yung ginugulan. Una nga, ayaw pag una-una nga. Magdugay pa ka kay may naglawas. Labi na rin, kay Gwapo Karsada. Na series na makaburo sa manuhi panangin. Wala kay Mau, dagas na uwigid. Ug dili nag-iyod kini mausab, apan ang tao, ini kamatay niya. Matod ba? Mauna ka na ang iyang katapusan, dili mo na siya ikita. Ano ba? Mo bitaw, kung ang imong asawa, imong bana, imong hinigugma, imong inahan, imong suon, imong mga anak, well, naa pa sila. Ipakita ang gugma nga gusto nimong ipakita nila. Kung nagkabingkil mo, pagpag-uli niya, samtang buhi pa siya. Di ba? Pero sa amin ka mga ipasaylo ka nang, namatay na. Kasi kaya kasi mong laway. Ibig sabihin sa una itong pamugat na ito dahil istorya. Di na nakadungog. Di nakadungog yun. Bisan pa kung singgit pa ka rin yung dagan pag-awila, di na. Subo lang pa malundungon, daghang mga iksoon, daghang binikanan, mga mag-ibungol. Pero inig kamatay na gani. Upay itul. Bilakila na. Nagpamukpog na deres. Pasaylo ako, ante, o mama, pasaylo ako. Labong, 40 katuig silang gabungol. Ha? 40 katuig gabungol. Pero pagkamatay mo, nangayon ako sa ilo. Hindi rin anak. Eh, gano'n man. Inikamatay sa tao. Nibiyan na ito ni kinabuya. Muna na itong katapusan, hindi na kayo kita. So, si Mana, niglubong. Makita na ito siya for the last time, na ito siya nalubong. Kung naakata, gasya sa binubuhi pa ka. Pero Mana na, di nakakita niya. Nakakita niya, ano man. Tinuod nga, pinalitin na sa kinabuhi. Nag-uban niingon mo, nagpakita lagi si Juan, nagpakita. Di ba? Nakakita ko niya, katalikod. Buhat sa yawa ba? O siya man niya, nga nakalikod pa man. Di ba? Nakakuha mo kaya paumot, pero ito, mo, dito, ano na yung kuhan. Yung paumot, yung natakakunog. Lato nga, yung paborito yan. Pero biblically speaking, hindi na tinuod. Unaan na yung mga pahitago ngayon, anak, buhat na sa yawa. At least masayod ka nga, dili na siya, kaya nga naman. Ingumatay na siya, muna na iyang katapusan.
Buwan gani. Tingnan ko ni. Ato prosbahin. Ato prosbahin. Grabe yung tao. Nilapas ako sa kadangaw sa iyang yuta sa silingan. Nagyaway na. Magdili mo kamatay ba? Sa kadangaw na. O di ba, tinok na gani. Tinok na. Inig ka, matay niya nung sa silingan na 1970s pa sila nag-aaway tungkol sa tora sa kuwan. Mura kayo nang iadto. Ilang ina. Diba? Diling anak. Salmo 90, Gs na 12. Gs 12. Ingon si Moses. Si Moses ang author ni. Kapituan, katuig lamang gayon ang gikas kong sa among kinabuhi. Wala, kapituan. 70 years. Tingali, kawaluan kung ligon kami, yung si Moses. 70 years lamang ang kinabuhi sa tao. Pero kung ligon siguro ka, maabot ka kung sinta. Pero si Moses, kung basahon mo sa Bible, yabot siya 120 years. Diba? Kung kay Boba mo, sa itong panahon karon, according sa Harvard University, sa Department of Health nila, ang globally average sa lifespan sa usa ka laki, sa laki malaki, 71 anyos. Ha? So kung mag-edad karon og 60, 9 years na lang, pili na tayo. Kung lapas mo na itagas siya sa Ginoo. According sa ilang study, kung babae ko no, plus 5, so kung 71, 76 ang lifespan sa body para sa laki. Pero maurag yapon. Pakain na bulungan. Yeah? Kapituan, katuig lamang gayon ang gitas kung sa among kinabuhi. Tingali, kawaluan, kung likon kami. Apan, ulos lamang kagulanan o kasabo ko ang ano man. Ang ayong kagulaanan. Karong buwan na, nagproblema ka, asa ba ko og pagbayad sa kuryente. Ano ka? Problema ka. Pagbayad mo sa kuryente, rong buwan na, mayroon na nagpustubig. Pagsunod na pod, wala ko kayo bugas. Sunod, pagkapit sa 30, vision na po sa mga ina. Yeah? Humana ang Abril. Mayo na po. Mayroon na nagpustubig. Balik-balik, cycle. Balik-balik ang ginapuhin na ito. Asa to? Apan pulos lamang kagulanan ang kugasamo ang among makuha. Unya, matapos kini o kami hanaw. Grabe na itong palitamot. Grabe na itong build up sa itong palimalay. Grabe na itong mga pag-andoy. Halos galing. Dili na tamo pahuway kay natay gikano. Mingon na asawa pahuway isa. Ay, nagmingon pahuway. Uminom. Panarbaho sa ganito. Grabe. Palikamo tato kay para ibig ako niya ito atong kapamuyo. Naniman. Kung kalit na kagtungot, lain mo ulit ko yun. Oh. Or dili mo gali, lain mo ko yun. Ang imong mga pagpaningkamot na imong gipundar, nagisunod sa imong mga anak nga kaya ay ras kinabuhi, ang imong giyabuhan sa tibuok nimong kinabuhi, ano sa kay panahon para pang Ginoo. Di ba maligya ra sayon na nilang, di ba? O kung dili man gani imong anak, naminyo imong anak og bana o asawa nga mapos ayong pangunahuna, ang imong gipundar at ibok nimong kinabuhi, sila ra ko'y nabaligya. Luwi kayo. Una nga, niyong kinabuhi ang nandungan na ito sakto sa ang makaayon mo. Ano man, para nini mo, para nina to. Grabe kayo itong paghago ng kinabuhi. At the end, mura, isodya po talayungan. Apan, ano to? Busa, paangkuha kami sa kamubo sa among kinabuhi. Aron, mahimo kami malamon. Ngayon si Moses, nagsulti siya sa Ginoo. Paangkuha kami ng Diyos. Anong, sultihin ni. Nga
mantigong ni malandong unsay maayo, unsay dili. Karon ni kamatay na mo, dili makawa nga among ang ligasiya na among bilin nini kinabuhian. Diba? Kayo sa Ginoo, Lord, ang buha ko. Mahimo kung maalamon, gamao kung mabansay-bansay, kung sa'y maayo, kung sa'y dili maayo, hindi kinabuhian. Oh. Matay ang tao. Pero ang kanindog lang, imbis na mamatay ka, mapanaw ka, naisa adin mo. Bisa kung sa kasakit, ang mga panghitabo sa atong kinabuhi, kanya sa pamilya na nabilin, naisa adin mo. Naasiyay comfort na ibilin sa mga nabilin nga kuan, mga relatives, mga anak, na comfort nga ibili niya. Hebreo 2:14 tungod kay ang mga tao, tungod kay ang mga anak, tao man nga adunay unod ubulo. Kita, mga anak, nag-refer na nato. Tungod kay ang mga anak, tao man nga adunay unod ubulo. Si Jesus usab nahimong sama kanila. Sa Ginoo sa Biblia, si Jesus nahimong sama na to. Diba? Nakaibaw ko na wa malilong ninyo nga nasayod mo na si Jesus nahimong sama na to. Nahimong tao na sama na to. Pinalanggang anak sa Diyos. Hindi ka naong gisurrender niya ang iyang authority dito sa langit. Hindi naong nagto sa katawhan nahimong sama na to. Diba? Tanan ka nasayod na. Si Jesus usab nahimong sama kanila ug niambit sa ilang tawhanon nga kinaya. Nahimong siya sama nato nga tao. Nanuman, kung sa may purpose ni Jesus na iya man give up ang iyang dahom, ang iyang authority dito sa langit sa iyang ama. Nanuman, gihimo niya kini aron nga pinaagi sa iyang kamatayon. Kamatayon niya dito sa cross. Kanan po na sayod na atong Ginoong Kristo namatay dito sa cross. Malaglag ang yawa may gahum patok sa kamatayon. Ang yawa may gahum patok sa kamatayon. Siya ang inunggan anong nagbatong taong kamatayon ang yawa. Naghihimo ni Jesus, hinaog siya gikan sa langit des kalibutan aron bayra niya ang atong mga katagasan, ang atong mga sala dito sa krus. Kalimang ka, mubayad siya in our behalf. Asa ka kita? Tao, muingon ni mo. Kasi ako bayad si mo utang. Diba? Ibinig suon dali, dili ka kita, anong tawanan ng suon, dili ka naman. Siya yung bayad sa utang, na ikaw may nangutang, ikaw may susuroy. Nangutang ka ka magtubak, doon ko rito na ay magsuon, yung bayad, ayaw hay. Pero matingnan ka, grabe kayo ang gugma sa Ginoo. Kita nakasala, nakautang kagdato sa Ginoo, pinagi sa itong mga sala. Pero si Kristo ninao, i-offer niya yan sa buhay. Iula niya yan buhay. Para mabayaran natin mga sala. Ngayon mo siyang tao, sama na to. Ibatid, pakuhaw, kasakit, nihila. Para na ninyo. Para na ninyo. Diba? Kaya kayo ka. Naninaog ang anak sa Diyos para na to. Siya ang ibayad sa tanan ang utang atong pagpakasalap. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang hadlok sa kampay. Sa ulam, bilisang ka. Matay nga naman, dili ka preparado, dili ka andam, dili ka uy, pag-ingon na taas ng dugo. Diba? Taas ng dugo.
Taasan ba? Diabetic na. Isa ng tao. Sa mo, tumingon nga, anak ka na naman kay cancer. Doon, isa ng tao, grabe. Pero, si Kristo, nahimong sama na to. Aron sa imon, nagaan kanya Kristo. Nagaan kanya seguridad. Nga, bisan para mamamatay ka, mga hanaw ka. Ubanggit mo kaniya. Wala yung pinaka-purpose na nung minaog siya ating kalibutan. Hindi na kayo magsusuroy siya ang nasa mission na nung biyari siya. Aron tagaan kanya kasiguruhan. Nga kung mamatay ka, mabot ka sa manyana, ibang kaniya. Pero subok pa man doon, nadagang mga tao yun. Bot-bot ang sinaran. Diba, kung istorya ka, sige sa atin sa ating kuwan, butihan mo, bot-bot ang sinaran. Mas maayo pa, mas nakaibalo pa sila kaysa Ginoo. It is the Lord declared na Jesus from heaven, yan sa kalibutan. It is the Lord, ha? Pero kung sabihan niyo ng tao, nag-bright pa siya kaysa Ginoo. Hindi siya totoo. Ang Ginoo, yan eh. Para nimo, para nato. Kung kay nasayod siya, naigungan sa hukom. Bakit kayo padungan sa tao? Ang tao mo ay Ginoo. Kung wa kay Ginoo sa imong kinabuhi, mamatay ka. Sigurado yun ka. Sigurado yun kang impirno. Wala yung dagang istorya. Ano man, it is declared in the Bible. It is not by accident na nakadungog ka sa pulong sa Ginoo karon. Dapat ma-aware ka kung sa ay ang gisaad sa Ginoo sa iyang mga anak labi na kung yadtong ituon niya. Juan 11:5. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Kay mga tao mingon na, mutuo ra ko brad kung naay mabanhaw gikas niya tayo. Di ba? Kung share gani ka sa maayong balita ngadto sa mga tao, mo ni naay mabot na silo ngadto mo sa mo. Mutuo ra ko brad kung naay mabanhaw gikas niya tayo. Isa man Jesus. Di ba? Si Jesus namatay. Nabanhaw. Uwa na malilong. Kay ba po sa matapusan mo? Nabanhaw siya. Pero nga nung iman mo to ang tao. Hindi siya gusto. Hindi siya gusto nga parang hindi sa iyang pride or isa ba? Hindi siya ganahan sa tingan. Kinahanglan magkakabrad nga marita mo trato. Muna bitaw ni Ari atong Ginoong Kristo ay dili na to kaya. Dili na to kaya. Diba? Si Jesus ingon, ako maong pagkabanhaw ang kinabuhi. Ang kinabuhi nga atong gibangayo, ang atong gitanaw nga atong mapatunan naa sa atong Ginoong Kristo. Wa diha ni buta, kanang buta ni buta wa diha. Naara sa atong Ginoong Kristo. Sumpay, ang nagtuo ka nako, bisan tuod mamatay. Wala magpasabot nagsuon nga nituo ka sa Ginoo, di ka mamatay. Mabuti po ng panahon. Ako ano na, namatay mo na kay balin, magliyon. Yan na, nasakit mo na siya kay balin man. Bisan balik ka mo balin, mamatay gano'n ka. Lalo ang kasturya. Bisan di ka mo balin, mamatay gano'n ka. Bubalin ka di, makasabot ka di, mamatay ka na naman. Ang atong lawas, matugay naging katuigan, mangita ng haplas. Matiguang ka, nagtatagmatiyon. Gusto ka, gusto ka mabalin o dili, maorgan mo yung dangatan. Ha? Ang nagtuo ka na ko, bisan tuog mamatay. It is
promise sa atong Ginoong Kristo. Mabuhi ko sa pasabot niya. Mamatay man gani ka physically sa imong atong kahanong lawas, mabuhi ka uban niya sa imong kahanong kinabuhi. Muna yung pasabot niya nga, bisan tuon mamatay, mabuhi. Mamatay man kadang kinabuhi dito matay mo, buwag mo yung espiritu, mabuhi ka din sa inyo. Inumdumi mga igsoon, ang tao, nakasara na yung mugso, aduha sila mamatay. Apan ang tao, aduha may mugso, kasar sila mamatay. Brad, yun na. Kung kasara ka may mugso, may soon, may mugso ka, gikan sa inahan. Ugwa ka may mugso, diha sa espirituhan mong kinabuhi, kaduha ka mamatay. Ano man, mamatay mong lawas, physical death. Ikaduhang kamatay mo, maningingin. Ato ka mo. Tinood. Pero kung kaduha ka matao, naimugso ka gikan sa imong inahan, tawanon yung inahan, o naimugso ka diha sa espirituhan mong kinabuhi, diha sa panimalay sa Ginoo, kasar ka mamatay. Mamatay ka, physically ra. Pero never na mahitabo na mamatay ka spiritually. Meaning, dili ka makadistino, padung sa ibig mo. Laro na, bisaan ka siya. Silang mga anak. Muna nga, bisan to namatay ka, saan na sa Ginoo? Mabuhi niya kung tauban niya. So Jesus is the ultimate example when it comes to salvation. Kung mag-hisbog na kagaluwasan ng Soon, si Jesus ang pinaka-ultimatum, pinakalabaw sa tanang kaluwasan na atong pamilya. Wa diya sa mga butang, atong nangkon, wa diya sa mga yun-una na itong mga tradisyon, mayong buhat na itong yun-una. Ang kaluwasan na atong ipangita espiritually, naa sa atong Ginoong Kristo. Kailan naman, nabanhaw siya gikan sa mga patay. Ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, dako kayo ng garantiya na ito. Kaya kung si Kristo wa pa mabanhaw, kasamsam mo kung kadani. Kasamsam mo kung kadani, hindi natin magtigong. Kung wa pa mabanhaw si Kristo. Pero kaya nabanhaw man siya, garantiya na ikaw sa mga panahon, kung mapanihan na ka niya tilos, banhawang ka ba niya? Si Kristo ang matuod natong paglaom kay diha kaniya adunay pagabanhaw sa mga siya gibanhaw sa Dios gikan sa kamatayon. Isip garantiya niadtong matinud-anong mituo ug salig kaniya. Sa unang Korinto 15, 19-20, iyon si Apostol Pablo, kung ang atong paglaom kang Kristo, kutob lang ining kinabuhi. Apostol Pablo niyo na? Apostol Paul, kung ang atong paglaom kang Kristo, kutob lang dinhing kinabuhi. Kita ang labing makaluoy sa tao. Kung ang imong pag-ilan ni Kristo may suon, dili siya manluluwas, dili siya Diyos, ikaw ang pinakaluluoy sa tanang tao sa libutan. Kung sa imong nauna, dili ina si Kristo na muluwas sa imong kalag, ikaw matay mo. Ikaw, sultihan na daan, ikaw ang makaluluoy sa tanang tao niyang kinabuhi. Kaya naman, si Kristo, ang atong paglaom, dinhi, ugloy yun yung kinabuhi. Siya atong paglaom. Siya ang inungdan. Anong nagpadayon ta sa pagkinabuhi? Nasunod niya, siya ang inungdan. Kung ang atong paglaom, niining kinabuhi. Kung ang atong paglaom kang Kristo, kutob na niining kinabuhi. Kita ang labing makaluluoy sa tanang tao. 20. Apan ang tinuod. Isa ka ba? Tinuod. Hindi mo rin sa rabdan. Alam niyong ikuha, hindi na ako. Unang Korinto 15, 19-20. Isa ka ba? Apan ang tinuod. Labi tinuod bukbuk. Umiyon na nga tinuod. Ito yun. Apan ang tinuod. Maong magibanaw si Kristo,
isip garantiya nga kadtong nangamatay, banhawon usab. Si Kristo diay garantiya na to. Once namutuo ka ni Kristo, ningon ang Ginoo nga naa kay kinabuhi mo ni katapusan niya kaniya. Si Kristo ang garantiya. Natinuod ang gingon na naa kay kinabuhi. Nga naman, sa ako nang ingon ninyo, si Kristo nabanhaw gikan sa mga. I believe, maduliti na to, nakaibaw tanga sa Kristo. Nabanhaw. Di ba? Kada kusang simana sa Marso, dahil kay mga tao nga maghandong. It's good. Di ba? O di ba, first week sa Abril, handong ang mga tao nga si Kristo pa nun, dansa, grabe kayo ng ilang ko. Di ba? Yung manwa na. Yung ana ba? Ha? Yung ana ba ang inuod na pag-ila sa gibuhat ni Kristo? Diyos, mao nga gibanaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usa. Unang Tesalonika 4:13-14 mga igsoon. Isulatan ni Apostol Pablo ang mga taga Tesalonika. Buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran. Kamatuoran ha? Sulat niya po ni Apostol Pablo. May tungod ni adtong nangamatay na. Ay, sinisa? Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran niya itong nangamatay na katong unang mga Kristiyano na nangamatay ba? Una na to. Eh, musunod mo ta? Hindi na musunod ta. Aron dili ka mo mabuol. Sama sa mga tao na walay paglaom. Kung sa kuno'y ilhanan sa mga tao na walay paglaom. Kung may namatay, ilapihan kayo nilang mabuol. Limangutan na, Brad. Ano lagi ang namatay? Mga tao, Brad. Mga kami na naman na kami paglaom. Ang timaan di ay sa mga tao mo ay paglaom. Ilapihan niya. Diba? Murag mo ambak na, ginubong, magsunod. Magsunod. Kasi danaan ka niya na dili ka kami magbuon, nanuman. Kita nagtuo, sumpay, na si Jesus namatay o nabanhaw. Busa, tumod kang Jesus, banhawon ug dadton sa Dios uban kaniya. Kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Matay ka or mabuhi ka, ilibay sa Ginoo, okay. Nangis Pablo. Nining ginabuhi ha? Okay. Kung mamatay ko, okay nga po. Ay, problema. Nga naman, naatay buhay paglaom. Liha sa atong Ginoong Kristo. Juan 5:24. So, tihan ko kamo. Jesus yung nari. Ang mamati sa akong gisulti umutuo. Mamati. Mamati. Importante ang pagpamati alang sa atong kinabuhi. Bis ang mga kitang tao, nagkatong na di mamati. Okay. Islante, di mamati ispilahan. Yung kitang islante, bride, di mamati. Yung kitang islante, nga, gakuna sa ispilahan, di mamati. Kasagaran niya di mamati. Huwag ka dyan na. Matod pa sinaraan, balik bayan. Ano, bigbalik. Di ba? Ang mamati sa akong gisulti, mutuo kaniya nga nagpadala ka na ko. Si Jesus na inon na niya. May kinabuhin dahil. Isa may mong ipakabaka mo. Ako? Panghulo. Siya nasulti na rin. Huwag ako matao. Nanani. Ang mamati sa akong gisulti, mutuo kaniya nga nagpadala ka na ko. May kinabuhin dahil. Mamati. Ug mutuo. Siya dili sinutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang iyang pagpamati o ang iyang pagtuo mo ay hinungdan nga makalatas siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.
Muna kung dili ka mamati, kung dili ka mutuo, kung sa nilita mo, dili ka kalatas kinubuhay. Ano tayo nakakama? Ginhawang ka, pero adto ka sa linaw na kalayo. Importante kayo ang pagpamati sa pulong sa linaw. Kaya mo ni mahatag na ito kay Balo, informasyon sa maabot na panahon sa itong kinabuhi. Unang Juan 5:11 o 13. Ang pagpamutuod mo ini. Pagpatuod yakon. Kanunay balik-balikon sa pulong sa Diyos ang pagpamatuod, ang pagpamatuod. Ang kamatuoran, ang tinuod mo ini. Balik-balik na. Kaya naman. Inaiya na din nato halitang tuo. Ang Diyos naghatag ka nato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Isa may iyang anak. Ato Ginoong Kristo. Ang bidawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Ito, mamati, mutuo, dawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mo dawat sa anak sa Diyos, wala makabaton sa maong kinabuhi. Waka mo to, waka mo dawat sa anak sa Diyos, hindi ko danak mo. Hindi mo na kayo. Ang ulong sa Ginoo, di mo nato ipamubos. Di, ego na tao, sa buwag. Wala na atong trabaho, isip mga ito sa Ginoo. Waka mo to, ano yung ganatan, apan ang wala mo dawat sa anak sa Diyos, wala makabaton sa maong kinabuhi. Kristi, gisulatan ko kamong nagtuo sa ngalan sa anak sa Diyos. Kasi gingon ni Apostol Juan, gisulatan ko kamo. Yatagan niya impormasyon ang mga magtotoo. Aron masayod kamo nga kamo may kinabuhi walay katapusan. Yatag ka sa Ginoo. Libre ang kaluwasan ng hatag sa Ginoo. Way bayad. Diba? Pero subok ang nandungon. Ang kaluwasan ng tanyag sa Ginoo. Kadaghanag sa mga tao. Di sa mga. Ano naman, sira ang ilang danunggan, dili sa daan mo ati. Muna nga, di ka kamahal sa mabot panahon. Hebreo 2:3. Unsaon man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad niinig akong kaluwasan. Di ba nasayod naman ta ng yan ni Kristo? Ada kuan gani sa Pilipinas September pa. Sabi na advance kayo ang kanang nay celebration sa Christmas. Oh, nasayod ta ng yan ni Kristo. Ang purpose, aron luwason kaniya. Pero giti importante sa kadaganan, kung saan man nato maglikay sa silot, kung dili kita magtagad niining dakong kaluwasan. Ang Ginoo mismo, isa nagsulti, ang Ginoo, dili ako. Ang Ginoo mismo, mao'y unang nagbutyag sa maong kaluwasan. It is the Lord. Nagpanayag sa kaluwasan, nag-iimo ni Kristo. O sila nga nakadungog kanina, ang mga apostoles, nagpamatuod ka nato niini. Kung basahon niyo ang mga sulat sa apostoles, mga igsoon, di ka kabasa nga ngayon na mas maluwas pa, dili. Ano na yung nila gisulti? Pero naman, ang mga apostoles, nakadungog sila, uban sila ni Kristo sa iyang ministry. Nakahikap sila, nakakita sila sa milagro, nakakita sila sa pagdamahanan ni Kristo. Sila mismo, nakapamatuod sila, ang gisulti ni Kristo, tinuod. Mulayin siya, sila na nakadungog kaniya, nagpamatuod ka na itong ini. Di ba matug-ani sa mga disciples sa itong Ginoo Kristo? Gani, kadaghanan nila, or almost 90% sa mga apostoles, namatay sila sa pagtuto. Ay mga yun ka. Kung dili pa tinuod, patyon kasi ng pagtuo. Di ka yung i-give up. Pag nilang ko'y patyon na rin ko.
Pero kadaghanan nila sa mga apostolos na namatay sila sa pagtulo. Ano naman, sila mismo, witness sila sa gihimo ni Kristo. Nakapamatuod sila sa gihimo ni Kristo sa iyang ministry. Muna ngayon si Pablo, dito sa Corinto, sa libros mga buhat, 16:8. Kung dili ka mo maluwas, inyo na ka nang sayo. Wala na ako'y labot niya na. Ha? Si Pablo, das libros mga buhat, dito sa Corinto na tayo. Iyang gisultihan ang mga Hudiyo. May tungod sa kaluwasan, naghihimo sa atong Ginoong Kristo. Ang ito mo, kung sa'y response sa kawan, bibigay siya. Kaya, tama naman ka. Ang response sa mga Hudyo, natuwa na Pino sa Corinto at that time, bibigyan niya sa Pablo. Tama ka ba? Hindi mo na mo. Bibigay siya. Ang ito mo, si Pablo nibiya. Pero sa wakas mo biya, muna ang ingon. Na kung dili ka mo maluwas, inyo na lang sa'yo. Ha? Kung abot ang panahon na ato, magtimbasaw yun ka, kay dahil ka kasing-kasing, di ka maminaw, imo na lang sa'yo. Wala na ko'y labot na matagal yung Pablo. Ikatong Corinto 4:3, katapusan na verse, ingon siya. Kay kung wala, hisabti ang maayong balita na among giwali. Ang makasabot nini, kadtura wala maluwas. Di ba nga? Kung wala kasabot, sa maayong balita na giwali sa mga apostoles, giwali sa mga evangelista, sa mga tao ng sangyaw, kung wala nila sabot sa kaluwasan, kailang giwali, timaan naman na ikaw ang naluwas. Kaya naman, ang mga tao na naluwas, nakasabot sila. Kaya kung wala, hisabti ang maayong balita. Kung sa diyan mayong balita. Ang maayong balita nga mao nga si Kristo na tao. Diba? Dimugso. Nagkinabuhi, nahimpit, balaan. Gilansang sa krus. Dito sa krus, gibit-bit niya tanan na ito kapakyasan. Nagsakripisyo siya. Siya ang nibayad sa atong mga sala na imbis kita. Imbis kita. Itaw na ang ilansang. Pero tungkol sila kung bugma sa Ginoo, si Kristo ang ilansang sa krus. Isip sakripisyo alam nato. Kaya gilansang mo siya, namatay. Muna maayong balita. Na si Kristo na tao, namatay o napanaw, muna yung balita. Kung ang mensahe sa maayong balita, mo ang kaluwasan, nagtagana sa matakusakan ako. Muna nga, kung makakasabot sa kaluwasan, nagtanyag sa Ginoo, timaan na nagawa ka maluwas. Kaya ang katawan sa Diyos na nakasabot, o ang katawan sa Diyos na naluwas, inuod sila na nakasabot. Inuod na higuptan nila ang saan sa Ginoo nga bisan pa man ingani mga pahitabo. Mga pahitabo sa Ginoo, sakit man magandungon. Pero kung magdungog ka sa pulong sa Ginoo, sa labi na siyang masaan, makuhaan ang inyong bukaton sa inyong kasing-kasing. Ano naman, maayo gihapon ang Ginoo. Kanunay, maayo o batin-anon gihapon ang Ginoo. Bisan pa man sa mga pahitabo, kasama din maayo gihapon ang Ginoo. Sa katapusan ng ito, na akong ibitin niyo ang duwa sa matuoran na itungod sa kamatayon. Una, ang kamatayon dili o imong katapusan. Sinugdanan pa lang na sa walang katapusan. Ayaw ko muna magsuon sa masagingong sa uban na dinhi na lang sa kanan mo. Wrong. Kaya sa imong pagkamatay, kung mamatay ka, mo kay tinuod na sinugdanan. You were born into eternity. Ubiya lang ka rin yung lawasa. Wala kang sub. Wala na, kapahang na na. Manasaan na ito, sipa-sipa. Yung tubo na ko, di na sa kabating naman. Ang tinuod na ikaw, bibiya na.
ka na siya, o wala katapusan. Muna ang kamatayon, ang physical na to ang kamatayon, hindi na katapusan. Sinuganan pa lang na sa tinuod na storyo. Ikaduha, ang kamatayon, dili angay kadlukan. Angay ning imong pangdaman. And why mo sana to na exempted sa kamatayon? Bisa kung sa mga kadato, hari mga makinilimos, pobre dato, babae lalaki, bata iguang, anak at abuno, magpusatas naman tayo. Pero, managlahi na pala. Yung realidad na sa kinabuhi. Muna nga, it is not by accident lang suod na nakadungog na sa pulong sa Ginoo. Atong pangandaman, nanunay sa itong kinabuhi, atong yutukan kung sa kadako, sa gugma sa Ginoo, na iyang hatag na ito. Samtang buhi pa, ginawa pa ito. Ay, grabe. Tapos ang kinabuhi, impas ka na. Anha ka tama. Anha ka makatilaw sa panalangin sa Ginoo, o makatilaw pas kasuko sa Ginoo sa walay katapusan. Salamat sa Ginoo may son, magamputan. Pagdagan din kay Lord sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat Lord sa imong mga pulong. Nang ako'y nung ka ng Ginoo nga ang kinabuhi. Mubo ng kayo, Diyos. Salamat Lord sa imong mga saad. Salamat sa kinabuhi sa among Ginoong Jesucristo nga iyang ihatag Lord ang kinabuhi. Tungod ang alam ka naman. Salamat sa akong gugma. Bisan pa man Lord sa katapusan sa among kinabuhi. Salamat na ipakita niya ang iyang pagkamuanon, ang iyang grasya o kalukuhan. Di pa yung bisan naman sa pamilyang Libar Lord. Sa iyong mga anak, sa iyong buhay ng itol Ginoo sa iyong mga ako, sa iyong Ginoo, taas kayo ang proseso, adjustment Ginoo sa iyong kinabuhi, sa paggawa Ginoo na Ginoo sa iyong natutuhan Lord. And we pray, ikaw mga comfort nila Lord, labaw sa among ilahin. Kalaybang ka Diyos, among ang pasalamatan. In Jesus' name, Amen. So, tinuod yun na ang kinalasan ganyan grabe na ang kamatayon, dili angay kahadlukan, pan kinahanglan siya nga pagandam. Pagandam ta na sa dihang kuhaan ta sa Ginoo, sigurado na bitang makauban taniya sa iyang sa langit. So, amen. Kus na nyo, amen o buwan. Andam na ba? Amen. Amen. Maraming ito tamay son. At awitan na itong buhay na Diyos. Tungod kay siya, ang angay na ito nga pasalamatan, sidugan sa libog natin mga kinabuhi. Presensya, mahal. Matamis mong presensya. Karoon pa na uba sa church. Dumiya na ako sa iyong pag-apos. Darha ko sa dapit dito akan. Kay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan, labaw sa tanan. Hingpit nga kalipay, matagang taman. Kaya ito pag-aawit sa tumbay na Diyos. Isa.
kalipay matagang tamang. Last time, let's sing. Duya na ako sa imong pagdako, dalha ko sa dapit dito ka. Pit na mo nga kalipay ang matagamtaman, Lord. Huwag nakadiri sa mga kinabuhi mo. Salamat, Lord. Tungod sa imong grasya o kaluoy, ug sa imong pinakadakong gugma, imong gihatag si Ginoong Hesus mamatay diya sa krus, Lord God, aron mabanhaw busa kami mamutuo, Lord, ug musanib kaniya makabaton gayud o kinabuhing walay katapusan. Salamat, Ginoo, sa dakong grasya ug dako nimo nga saad nga imong gihatag diri kanamo, Amahan. Lord, I pray, Father, for the Oliver family. Ikaw magapanalangin pa kanila. Continue to encourage them, Lord God, nga bisan unsa man ang mahitabo nimo, it is your will must be done, Lord God, sa ilang mga kinabuhi. And bisan man sa mga katawhan na andali karon, I pray, Lord, for those people nga wala pa yun nakailad kanimo o kinahanglan kanila sa ilang kinabuhi, Amahan. Ako nag-aampo nga imo hikapon ilang makasing-kasing o ikaw magahari sa ilang mga kinabuhi, Amahan. Salamat, Lord, for this evening. That's why all the praises and glory and thanksgiving belongs to you, O God. In Jesus' name. Amen. Tanaw ko dati ka. Asa man siya? Tagalog, Ilocano. Asa na si Yubin? Kasi na, tingali mi. Natulo lagi na ang hero kamay. Kaya daan siya ni Germany. Kasi dito yan. Kasi dito. Dito ba ka? Ay sa kanya. Kamutan na sa talaga sa kuan. Pag-ulo ka na eh. Kana na mo? Ay, Dapat hindi ka Astrid. Pinjara ko kay pinjara may mga peke daghan man limited man dito man ang puyo. Teo? Nakukuha na na mo ng 58 para 7 doon, huwag mo na 59. Teo? Isa'y paitan? Kailitin! kami ganun ulit. Dito sa amin. Mas doon lang. Ay, isa. Karera ang kapit, tama siya ang kapit. Bigyan lagi na.